Biglang isinara ang simbahan sa Ozamis matapos kumalat ang isang video na nag-viral kung saan makikitang may isang babaeng vlogger na di umano'y dumura sa holy water. In the shadows, truth will rise. In whispers and bloodstained lies. From east to west, the secrets unfold. True crime Asia, the stories told. Real stories, real crimes. This is true crime Asia. Nangyari ang insidente sa St. John the Baptist Parish sa Jimenez, Ozamis Occidental. Agad na umani ng batikos ang nasabing video at nakarating ito sa pamunuan ng simbahan. Dahil dito, agad ipinag-utos ng Archdiocese ng Ozamis ang pagsasara ng simbahan bilang tugon at panawagan ng pagsisisi. Ngulit mariin naman itong itinanggi ng mismong vlogger. Bakit ko luluwaan yun? Kahit mga ano yung content ko, kahit mga grabe yung content ko, hindi ko gagawin yun. Giit niya, hindi siya dumura, bagkus ay nag-wish lamang daw siya sa banal na tubig. Matapos ang insidente, agad na naglabas ng pahayag si Archbishop Martin Humuad. Ayon sa kanya, kailangang magsagawa ng Holy Hour of Adoration, kumpisal at taimtim na panalangin bilang hakbang ng pagsisisi ng buong komunidad. Ang simbahan ay hindi bubuksan hanggat hindi nagkakaroon ng malinaw na pagbabalik loob at paghilom. Sa videong ito, makikita na lumapit ang babae sa holy water font. Walang tradisyonal na pag-antanda. Sa halip, yumuko siya sa ibabaw nito, hinawi ang buhok at tila dumura. Isang kilos na para sa marami, malinaw na paglapastangan. Mabilis itong kumalat sa social media. Facebook, TikTok at YouTube puno ng galit at pagkondena. May mga nagsasabing wala ng respeto ang mga vlogger sa banal na lugar. Para saan ng lahat ng kabastusang ito para sa views? Ngunit ayon kay Christine Medalla, mali ang interpretasyon sa kanyang ginawa. Giit niya, hindi siya dumura, bagos may personal lang siyang hiling habang nakayuko sa banal na tubig. Tinanggal na raw niya ang video sa kanyang social media, ngunit huli na. Nasa internet na ito at libu-libong tao na ang nakapanood. Ang St. John the Baptist Parish Church ay itinayo pa noong ika-19 na siglo at idiniklarang National Cultural Treasure noong 2001. Para sa mga taga-Jimenez, hindi lang ito gusali. Ito ay puso ng kanilang pananampalataya at kasaysayan. Kaya para sa marami, ang insidenteng ito ay hindi lamang simpleng issue, kundi isang insulto sa mismong pagkakakilanlan ng kanilang komunidad. Kung views lang ang habol, sana'y hindi na sinasama ang banal na pangalan bilang katuwaan. Sa tingin mo, dapat bang kasuhan si Christine o sapat na ang public apology? Comment down below. Ito po ang True Crime Asia. Kung gusto mo pa ng mga kwentong gaya nito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Salamat po!